So tonight, syempre, mapapakinggan naman natin ang isa sa taong nakilala ko na merong kumbaga integrity, di ba? Kasi hindi lahat ng tao meron 'yan. Alam nila yung salitang integrity, pero yung application niyan nakita ko talaga sa taong ito. So tonight i-share niya sa atin yung kanyang Sante journey, inspiring Sante journey. No, isa siya sa mga Sante engaged speakers and of course consistent gadget qualifier, consistent local and international travel qualifier. And isa po siya sa Yellow Diamond Executive Director here in Santay. Please all welcome our unstoppable grand mentor, Sir Archie or Archimedes Andres. Yan. So, thank you so much, Mentor Weng. So, maraming salamat at congratulations kay Mentor Celine at kay Mentor Jonah. Napakaganda nung kanilang explanation kanina. So, sa lahat mo ng mga nanonood ngayon na nandito sa Zoom at nasa Facebook at nasa YouTube po, no, sa lahat mga nanonood online ay thank you for choosing to be here. Thank you for choosing to stay with us. So maraming salamat po at hindi pa rin kayo bumibitaw, no? So maraming salamat po. At ngayong gabi po, no, i-share namin sa inyo ano ba yung naging experience ko dito nung nakita ko yung Santay. Okay, paano ba ako natulungan ng Santay? So ang maganda po rito, no, kagaya ng iba rito ay hindi ko rin po kasi ito linya. No, so maaring sasabihin ng iba, nako linya lang ninyo yan no, linya lang yan. So, hindi po ito linya-linya lang, no? So, at ang maganda po dito ay hindi po kayo nililin lang, no? So, ibig sabihin, ito po ay totoong tawag dito, totoong journey, totoo po na programa at hindi lang po ako yung nabago ang buhay dito. Okay, so more than 10 years ago, nung nakilala ko po ang Santay, pero bago po dyan ay almost 2 years ako ini-invite ng aking di group leader sa CCF, sa church po namin. So matagal ako ini-invite dito, no, bago ko po talaga siya pinagbigyan. Almost 2 years. So bago po dyan, no, ang akin po talagang linya ay malayo po sa ginagawa natin. Kasi ang linya ko po before ay nag-aaral po tayo ng Electronics Communication Engineer sa TUP at saka sa International Electronics and Technical Institute as a electronic technician. So ibig sabihin po, no, malayong malayo hindi po ako sanay magbenta ng ganitong klase ng mga produkto. At the same time, lumaki po tayo sa probinsya. So, meron tayong tinatawag na chronic shyness. So, ibig sabihin, yung sobrang matinding mahiyain. So, mababa po yung aking self-esteem. Kaya po talagang anti-social ako or marami nagtataka bakit nandito ako sa klase, ganitong klase ng business ngayon or bakit nasa Sante ako ngayon dito at nagsasalta pa ako. Diba? So, ang maganda po kasi dito, before talagang hindi ko kaya magsalita sa harapan ng maraming tao na maaaring kagaya rin po ng iba rito ngayon. Kaya wag po kayo matakot. Tingnan nyo lang po kung ano yung naibigay sa amin. Hindi, papakita namin ito hindi para ipagyabang or ipanginggit, kung hindi para ipakita po kung na itong mga nangyari sa amin ay maaaring mangyari din po sa inyo. Okay? So sabi ko nga po, kahit hindi ko linya, basta't legal, moral, ethical, no, nakakatulong ka sa pamilya mo at nakukuha mo yung mga pangarap mo, so gagawin ko po. No? So kaya po kahit na hindi ko linya, marami po ako naging trabaho, naging quality controller ako sa Hanabishi, sa karaoke department, no? So naging utility messenger ako sa school namin kasi habang nag-aaral ako may mga kapatid akong sinusuportahan na pinag-aaral din sa probinsya. And naging waiter din po ako. Ayan, isa po ako sa pinakabatang waiter po diyan at sabi ko nga po sa isang post ko, regular customer namin diyan dati si Ronaldo Valdez. Isa po yung 5-star na Chinese restaurant. Okay? So ayan po, ano, so talagang isa sa mga naging magandang experience ko po 'yan na naging waiter ako. Okay, at sasabi nga, sa sobrang hirap po na paghahanap ng trabaho, kahit po pagiging construction worker, pinasok ko. Okay, so ang huling trabaho ko po, naging administrative assistant po ako sa National Liga ng mga Barangay. Ito po yung asosasyon ng 42,000 na barangay sa buong Pilipinas. Nasa national level po ako. Okay, yan po ang office namin before ay sa Ortigas. Wala lang po ang may pakitang picture sa inyo. So madalas po ang ginagawa namin doon, gumagawa kami ng mga batas, no, at nakasama tayo sa pagbuo ng National Solid Waste Management. Okay, so sa DENR,
So madalas tayo sa Senate, madalas tayo sa Congress before para to represent the 42,000 na barangay sa buong Pilipinas. Okay? So, nagkataon naman po na namatay yung tatay ko. No? So, nung namatay yung tatay ko, ako po yung ginawa niyang tagapagmana. At alam naman po natin, kapag ka po may namamatay sa atin, may mga kamag-anak na nagkakaroon ng interes sa tawag dito sa naiwanan na kapirasong lupa ng tatay namin. So, kaya kinakailangan ko po mag-resign at bumalik po ako dun sa probinsya. By the way, ang pinamana po sa akin na hindi po pera, hindi po kayamanan, kundi po yung utang, yung kahirapan. Kasi aware po tayo na ang pinapamana ay kayamanan. Baka karamihan po sa atin, ang ipinamana rin sa atin, yung kahirapan. So mas madalas po na ipapamana natin yung kahirapan. Kung tatanungin, bakit tayo mahirap ngayon? Maaaring baka mahirap din yung pamilya natin. Tama po? So ang tanong, yung minana ba natin kahirapan na ito, gusto pa ba natin itong ipamana sa next generation natin? Kasi kung bibigyan ka na ng pagkakataon na putulin yung sumpa ng kahirapan ng buhay natin, so at kinakailangan natin magsakripisyo, di ba? Kinakailangan gawin natin. Okay? Kasi mahirap maging mahirap. No? Hindi madali maging tawag dito, tawag dito, hindi madali yung wala kang pera. Di ba? Kaya mo ba yon na habang pumapasok yung classmate ng mga kapatid mo, nakadungo lang sila sa bintana at tinatanaw yung kanilang mga kalaro habang pumapasok at sila hindi nakakapasok sa school. Di ba? Kung ikaw ay magulang, kaya mo ba yung gano'n na nakikita mo yung anak mo, no, yung mga kalaro nila, yung mga kaidara nila ay nag-aaral sa school na gusto nila, pero ikaw, wala ka man lang pambayad ng matrikula. Wala ka man lang pambigay ng baon or pamasahe nila. Di ba masakit sa kalooban yung gano'n na nakikita mo, naghihirap. Sabi nga natin, ikaw na magulang, di baling mahirapan ka na, wag lang yung mga anak mo. Di po ba? So, ganun po ako sa mga kapatid ko. Kaya po, ang naging itsura ko before, so yan po, ako po yung nakaputi at yung kapatid ko po ay ang nakatoga. So, hindi ko po yan anak, no? So, kapatid ko po yan at dalawang lang po ang tanda ko sa kanya. So, mukha lang talaga kami diyang magtatay. Okay? So, ganyan po yung naging itsura natin. Yan po yung sasabi natin na premature aging or yung tawag dito yung sobrang stress. So, ang sakit ko po dyan, naging chronic stress, sobrang stress na po tayo. No? So hindi na ako nakakatulog, makatulog man ako, parang ayaw ko nang gumising. Okay? So at yan ko po nalaman talaga na totoo pala yung kasabihan na money is very relative. Kagaya ng sinasabi kanina ni partner Jonah at ni partner Celine. Money is very relative. The more money you have, the more relative you have. Pero pag wala ka ng pera, di ba? May kamag-anak ka pa kaya? May kaibigan ka pa kaya? Di ba? Huyo ka na. Di ba? Sabi nga, no, yung dignidad mo bilang tao ay nawawala pag walang laman ng bulsa mo. 'Di ba? So nakatingin usually ang mga tao sa laman ng bulsa mo, doon sila bumabase sa respeto na ibibigay sa iyo. Okay? Kaya napakahirap po, no? At yung ibang mga kamag-anak natin talagang gusto nila mag-abroad ako. No, mag-abroad ako sa ibang bansa kasi nga akala nila ang pag-asa ay nandoon. Sabi ko, tingnan mo lang yung buhay ng ano eh, di ba? Tingnan mo lang yung buhay ng mga nauna sa atin. Sa mother side kasi namin, karamihan ay mga OFW. Ang lola ko, ang mga tito ko, mga tita ko. No, after ilang taon, natapos yung kanilang kontrata, wala na silang matanggap na trabaho dito sa Pilipinas. At ubos yung ipon nila. So, ayoko maging ganun ang buhay ko. So, kasi natuto na ako sa buhay ng iba. Sabi nga, experience is the best teacher. But other people's experience is the best teacher too. So natuto na ako doon. Hindi ko na kinakailangan pang ma-experience pa kung paano ang hirap sa ibang bansa. Di ba may mga OFW dito, partner Mars, no? Mentor Mars, di ba napakahirap ng trabaho sa ibang bansa, no? So napakahirap sakripisyo. Talaga nga napakahirap lalong-lalo na yung mga OFW dito. No? Kung ikaw man ay merong asawang OFW, saludo ako sa iyo kasi napakahirap ng pinagdadaanan mo ngayon. Di ba? So hindi ganun kadali na maging OFW. At pagkatapos ng ating kontrata or nung years sa tatrabaho natin dyan, anong buhay kaya naghihintay sa iyo pag uwi mo dito sa Pilipinas? Di ba? So, ganun po ang nangyari sa akin. At na-experience ko na rin po na pinalalayas na talaga ako doon sa nirerentahan naming bahay nung aking hipag. Kaya kahit mabait yung kapatid mo, mabait yung kamag-anak mo, pero paano naman kung anak pangasawa niyan galing sa impyerno? Paano na? 'Di ba? Lalong-lalo na kapag galing ka ng halimbawa, pag edad mo na, nagkaedad ka na, yung manugang mo, 'di ba? Hindi mo alam kung saan impyerno galing yan, sasabihin, dito na naman yung nanay mo, makikain na naman dito yan, sara mo yung gate. 'Di ba ganyan? Na-experience niyo ba yung mga ganyan? So pero pag may pera ka, pag-aagawan ka. Ang option na lang talaga,
pagtanda mo, ano ba yung gusto mo? Yung pinagtutulakan ka ng mga manugang mo, anak mo, or pinag-aagawan kanila kasi may pera ka? 'Di ba? So, ang maganda po diyan, experience ko 10 days ako hindi kumakain, puro prayer and fasting lang tayo. So, nakikiinom lang tayo ng tubig dun sa mga mall, mga drinking fountain, no? So, at the same time, nagpapalipas po ako ng magdamag doon sa Mega Mall, no? Sa may likod ng Mega Mall, sa may likod ng Podium. So, meron pa dati doon McDonald's tsaka yung Ortigas Park, marami mga coffee shop doon eh. No, malapit sa dati naming office. So pag makapananghali kinabukasan, pag alam kong wala na yung hipag ko at saka yung kapatid ko sa bahay, so doon po ako umuwi kasi wala akong pamasahe ng Nueva Ecija. No, hindi na ako gusto kong umuwi ng Nueva Ecija. So wala akong pamasahe kasi 10 piso lang talaga ang laman ng bulsa ko noon. So hindi ko na alam kung sino lalapitan ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kaya sabi ko, Lord, kung kukunin mo ako, kunin mo na ako, huwag mo na ako pahirapan pa. Pero kung may mission pa ako sa buhay, pakita mo. Okay? So doon na-invite ako ng Sante. Maraming nag-invite sa akin na mga iba't ibang kumpanya. Marami ako mga CEO na nakausap. At isa nga sa nakausap ko ay si Sir Joey Marcelo. Okay? So nung nakausap ko si Sir Joey, so medyo mayabang pa ako kasi 'di ba gano'n na pag wala ka ng pera, yabang na lang ang natitira. 'Di ba? Yung wala ka ng pera, wala ka pang pride. So ang sabi ko sa kanya, Sir, even you are the greatest salesman of the world, even you are the CEO of this company, hindi mo po ako kayang bentahan ng produkto nyo ngayon. Alam niyo ba kung bakit? Kasi po, 10 piso lang ang laman ng bulsa ko that time. Okay, yun na lang yung natitirang pera na meron ako that time. No, hindi rin siya kasyang pamasahe, no, kasi magkano ang pamasahe sa jeep. So, yun lang, talagang yun lang ang laman ng bulsa ko. At ang isang capsule natin nagkakahalaga pa that time ng 15 pesos. Okay, so, at sabi ko rin sa kanya na wala po akong talent magbenta ng walang kakwenta-kwentang produkto, lalo na po kung damo-damo lang. No? So hindi ko po kasi kayang lokohin yung ibang tao, no? Lalong-lalo na po yung may sakit. Papangakuan mong gagaling. So don't give them hope when there is none, sabi ko sa kanya. Hindi po kasi kaya ng puso ko 'yon. Okay? So ganun po, hindi naman sa mayabang, prangka lang talaga ako magsalita sa kanya. Sabi niya sa akin, hindi naman to walang kakwenta-kwentang produkto, pwede mong i-research yung ating produkto. Sabi niya, Hordium vulgare. And wala kami pinag-usapan na compensation plan, saglit lang, yung usapan namin that time. Binigyan niya ako ng 1 box ng capsule, no? So, pinakita niya lang sa akin yung konsepto ng business, walang compensation plan na pinakita. At ang maganda dito, binigyan niya ako ng libreng box ng capsule. Sabi niya, pag walang epekto, wag mo nang bayaran. Pero pag may epekto, bayaran mo naman, sabi niya, doon sa nag-invite sa'yo. So, 900 lang naman yan. Siguro naman kaya mong gawa ng paraan yung 900. 900 pa kasi that time ang SRP nung 1 box ng capsule natin. So, ginamit ko yung capsule, no? Sa tamang-tama, nasa Cebu yung aking hipag that time, tsaka yung kapatid ko. So, ako lang yung tao sa bahay. So, ginamit ko yung capsule, binabad ko sa dila ko, tinignan ko kung natutunaw. Kasi may mga napabalita noon na mga food supplement na pag ininom mo, ay hindi natutunaw sa sikmura at bumabara siya. Lalong-lalo na yung mga soft gel. Okay? So, napabalita na gano'n. So, ito po, tinignan ko, sa dila ko pa lang, natunaw na at tinignan ko kung lasang damo ba talaga siya. Kasi mahirap, ipapasok to sa loob ng katawan ng mga taong kakausapin mo, di ba? So, hindi naman ito damit lang na susuotin. Ito po ay papasok, baka mamaya, yung binentahan mo ng produkto, biglang bumula yung bibig, di ba? So, hindi natin alam kung ano yung epekto. So, ako mismo, in-experience ko muna yung produkto, 2 capsule, doon ko natikman yung pinakamasarap na tulog ko sa buong buhay ko. Binabad ko siya sa dila ko for better absorption and for better distribution ng nutrients. Ginawa ko siyang parang candy. So, wala pala sa haba ng tulog yan, nasa lalim pala ng tulog yan. Okay? At doon ko nakita na parang feeling ko talaga, no, lumalakas sa akin yung aking pakiramdam, nagiging maganda yung aking pakiramdam, hanggang yung kapitbahay ko hindi na nakapagpigil. Tinanong ako, sabi niya, Archie, ano sikreto mo? Bakit mukhang bumabata ka? Sabi ko, ma'am, pakiulit lang kasi pag yung pagkakadinig ko nun, mukhang bumabatak ka. Sabi ko, ma'am, hindi po ako bumabatak, sabi ko. Hindi, sabi niya, mukhang in love ka, mukhang nag-glow ka. Mukhang bumabata ka. Ano sikreto mo? Sabi ko, wala akong ibang sikreto. Ang pinakita ko lang po, yung capsule natin, ito lang, yung box lang ng capsule natin. So, ito lang po yung sikreto ko. Ito lang ginagamit ko ngayon. Wala akong ibang ginagamit na. Sabi niya, baka pwede sa akin kasi may goiter siya. Okay? So, yung goiter na yon, so, nag-try siya ng product. Nung una, nagalit kasi parang hinihiwa. No? So, may lumabas na tao dito, may lumabas na maitim, na mabaho, no? So nawala yung goiter niya, gumaling, natulungan siyang gumaling. Ang maganda rito, marami pa lang mga may sakit din sa school kasi teacher yung kapitbahay ko na sa Mandaluyong. Ang maganda rito, so marami rin humingi na gustong bumili rin sa kanya. At yung goiter nga niya, gumaling nga yun, no? So ang problema ko ngayon, wala akong pangbili ng produkto. Okay, so sakto naman, yung nagpapalaya sa akin sa bahay, sila naman ang pinalayas ng Lord
sa bahay na nirerentahan namin. Yung hipag ko napunta ng Qatar, yung kapatid ko naman napunta ng Dubai. At ito ang maganda, no? Nung nag-abroad yung kapatid ko, may naiwanan siyang back pay, binigyan niya ako ng authorization at nilakad ko yung from Mandaluyong to Ayala Avenue. So para lang makuha itong back pay niya na to. Ayan, so 2011. So yan po yung kanyang back pay, diyan nagsimula ang lahat, no, sa kapatid ko na yan. At hindi ko po yan diniposito sa kanyang bank account na binigay niya. Ang ginawa ko po diyan, nagpunta ako ng Ortigas, pinuntahan ko yung kaibigan ko, nagse-second endorse para ma-encash yan. At diyan po nagsimula ang lahat na pinagsimula natin pambili ng package sa Santay. Okay, para po maging member tayo at yung mga repeat purchase po ay ma-deliver natin. So pinaikot ko lang po yan hanggang umabot po ng ilang buwan. Ang maganda po sa repeat purchase, ang daming gumaling, ang daming natulungan, nagpasalin-salin dila yung ating tawag dito, yung ating kwento, no? At ginawa ko lang, inaral ko lang po ito, mga training po nun may bayad pa. No? So, kaya nag-iwan lang ako ng cellphone sa loob ni Sir Aba noon at pinapainggan ko lang po yung pagkatapos ng training dahil hindi ako maka-attend ng mga training before ng Santay. So, hanggang sa matapos po ang ilang buwan, no, na ginawa po natin ng Santay, naging franchise po tayo at after po natin naging franchisee, nag-top 3 po ako as Franchise Movers of the Year. Okay, so yun po yung kagandahan dito. So, napakaganda po ng produkto at yung nasa gitna po kanina yan na naka-pink at tawag dito white, yan po yung angel ng buhay ko na hanggang ngayon po ay pinasasalamatan ko po ang tao na yan kasi hindi niya ako sinukuan. Okay, kahit na madalas pinapahiya ko siya, feeling ko noon pagkakakitaan niya lang ako or gagamitin niya lang po ako dahil sa pag-invite niya sa akin, hindi po siya sumuko sa akin. Kaya yung mga tao po na nabago po ngayon na nandirito at nanonood at in-invite po kayo at kinukulit kayo ng mga kaibigan niyo na nag-invite sa inyo dito, mahal lang po nila kayo at meron po silang magandang opportunity na nakita namin na gusto lang po i-share sa inyo. Okay? So yan po, no? So at noon po kasi, ang maganda dito, kada 4 na buwan ang awarding natin. Okay? Kada 4 na buwan. Then after 4 months po ulit, na-award po ako as top 8. Ayan, sa franchise, ano po yan? Franchise leverage program or performance bonus po natin ngayon. Pang top 8 po ako. So yung cheque na inutang natin kanina, napalitan ng mas malaking cheque. Okay? So ginawa ko lang po yan talaga, study, practice, and teach. Ginawa lang po natin ang ginawa yan. Nagkaroon tayo ng grupo. At ang maganda po dito, natulungan din po natin makapagtapos ngayon yung ating mga kapatid. So napagtulungan namin nung isang kapatid ko kanina na napag-graduate ko, dalawa po kami nagtulong diyan para makagraduate naman po sila. Okay? So nakagraduate po yan. Yan po, si karamihan ng iba dyan, nakilala niyo na po yan si Nika at saka si Angelo. Yan po yung aming bunso mga kapatid. Okay, bunsong lalaki at bunsong babae. So dito po ako lumaki, no? Dito po ako lumaki sa bahay na ito sa Nueva Ecija, sa malayong kabihas na ng Santo Domingo. Okay, dati po wala pang kuryente diyan, walang kalsada at sobrang layo ng eskwelahan namin na nilalakad namin everyday. Okay? So diyan po ako natutong mangarap sa ilalim ng puno ng niyog at saka puno ng mangga na yan. Sabi ko 20 years from now magpapatayo ako ng bahay up and down. No, so magkakaroon ako ng kotse kahit anong kulay basta puti. Yan. So maganda po dito, after more than 2 years na ginawa ko po yung Santay, no? Religiously talagang ginawa ko po to everyday. When I say everyday, talaga pong everyday, no? Everyday ginawa ko po talaga siya. Hindi ako pumapayag na wala akong taong kinakausap. Hindi ako pumapayag na wala akong benta sa loob ng isang araw. At kinakailangan po, minimum na kinakausap ko that time is strangers, 10 tao po, no? Wala pang social media that time, bago pa lang po ang Facebook that time. So after more than 2 years po na ginawa ko yung ating programa, yung programang pangkalusugan at pangkabuhay natin, ang Santay, ayan na po, nakapagsimula na po tayo makapagpaayos ng bahay at natutupad na po yung pangarap natin nung bata po tayo. Okay, so ayan po ako. Ayan. So ang maganda po dito, ang tanong ko po, sulit na po ba pinangutang natin o sulit na? Diba? So diyan po nagsimula ang lahat. Kaya sabihin mo sa utangan mo, last na to. Diba? Kasi ikaw na magpapautang sa kanila pag kumikita ka na. Okay? So maganda po diyan, no, after po 2 buwan nung napaayos natin yan, eto po, no, nakalipat naman po tayo dito sa bahay natin dito sa Giginto at ang maganda po dito, no, ito na po yung ginagawa nating opisina ngayon dito. Okay? Nagiging centering po natin to before nung wala pa po tayong branch. Okay? So, ang maganda po dito sa ating programa, kami po ay hindi uso sa amin yung birthday, wala ako natatandang birthday, wala ako natatandang Happy New Year, or even Christmas, no? Any occasion na nagkasama-sama kami magkakapatid.
Dahil sa sobrang hirap po ng aming buhay at dami naming magkakapatid, hindi po kami lumaki na sama-sama. Okay, kung nakikita nyo, kasama ko si Angel ngayon. Dati nasa isang tita namin siya. Muntik pa yung maampon sa Nueva Vizcaya ng isang tito namin doon. Si Queen naman, nasa tita naman namin yan sa Santo Domingo. Okay, kay Tita May. Bago pa doon pa yan sa San Andres Bukid, sa isang tita namin, kay Tita Mirna. So, ako naman po, no, nagpalipat-lipat din po ako ng mga tinirahan. Napunta ako sa San Andres, napunta ako ng Parview. So, in short po, kami magkakapatid, wala po kami talagang picture na magkakasama kami. At because of Sante, ito po yung first birthday ko po, no, na sinelebrate dito sa bahay. Okay, ito po yung first birthday ko. Kung hindi pa siguro ako nagsante, baka hindi pa po ito mangyayari. So ito po yung first time na nagkasama-sama kami magkakapatid at saka pamangkin. Okay, so ang maganda po dito, hindi lang po yan one time, kundi nagagawa na po namin yan ng paulit-ulit po ngayon. Okay? So, yan po yung kagandahan dito. Pag gusto namin umuwi ng Nueva Ecija ngayon, nagagawa na namin. At ang maganda po dito, no, nung birthday ng tatay namin, kahit patay na yung tatay namin, sinelebrate pa rin po namin yung birthday ng tatay namin sa Tagaytay. Ayan, nagrenta po kami ng isang resort doon at sinelebrate namin ng 3 days. No? 3 days, I think 3 nights and 4 days po kami dyan sa Balay Grinica sa Tagaytay. Okay, so ganyan po. So kaya naman talagang sabi ko sulit na sulit na sulit talaga yung lahat ng pagod na ibinigay natin dito sa Sante. Okay? So makita nyo naman buong pamilya namin nandiyan. So tuwang-tuwa yung mga pamangkin namin. First time ibig sabihin ang gusto ko po talaga yung mga magpipinsan na yung mga pamangkin ko ay meron silang magandang memory ng pagkabata nila na magpipinsan sila. Okay? So yan po, no? So talagang ginagawa namin talaga yung Sante. Ayan po, ganyan kaganda. At unlimited yung pagkain natin dyan. Okay, so kaya naman, yung mga kapatid po natin, yung matyahin nating iba, ginagawa na rin po ngayon yung Sante business ngayon. Okay, ngayon, paano ko ba to ginawa? Nagsimula ako offline, no? Sabi nga, ang tawag doon, namumusakal tayo sa labas, namumrospect tayo sa labas, kumakausap tayo sa labas. Pero na nagkaroon na tayo ng gadget, ginawa na natin to sa social media. Ginawa natin to online. Okay, so ginawa ko lang yan through Facebook marketing. So kumakausap tayo. Kaya pagdating ko po dito ng gabi, usually dumarating ako dito sa bahay ng alauna ng madaling araw before galing ng head office. So para po ako nasa call center. Okay, hanggang madaling araw po yan. Hanggang lumitaw na po yung araw na may mga kausap tayo mga OFW. So ang maganda po dito, habang ginagawa natin, di ba kapag ikaw ay may hanap buhay, hindi mo pwede makasama yung mga mahal mo sa buhay. Yan ang hindi ko maintindihan di ba? So nagtatrabaho ka, naghahanap buhay ka para sa mahal mo sa buhay, pero hindi mo sila pwede makasama habang naghahanap buhay ka. Sa Sante, dahil home-based business tayo, pwede kayo magkulitan ng mga pamangkin mo o ng mga anak mo habang ginagawa mo po siya through online. So ganun po siya kaganda. Okay? So hindi lang po siya online, pati po offline. Sabi nga, hindi kakapal ang bulsa mo kung hindi kakapal ang mukha mo. Kung sino lang humahawak ng mikropono, sila daw yung mga unang nagiging milyonaryo. Kaya gusto ko maging milyonaryo, kinakailangan matuto po ako humawak ng mikropono, nag-practice po ako na nag-practice. Okay, so hindi ko po linya magbenta-benta at ayaw ko po magbenta-benta. Pero, kung kikita ka naman ng marangal, di ba? At maganda naman ang kitaan dito, kikita ka ng 5 digits, 6 digits, no, bakit hindi mo gagawin? Kahit hindi ka nagbebenta, marami nag-order. So ito po yung mga repeat purchase natin. Ganyan po yung ating repeat purchase sa Sante. No? At mapapansin niyo minsan mas malaki pa sa akin or mas mataas pa sa akin yung ating purchase. At hindi ko po alam kung paano pagkakasyahin yan sa ating sasakyan. Kaya naman naging Executive Millionaire Circle tayo, Regional Travel Qualifier tayo at Car Incentive Qualifier po tayo. So maganda po dito, no, kapag ka nag-travel na po kayo, i-hit mo lang yung travel mo talaga dito, no. Once na na-hit mo yung travel, lahat daw po ay kasunod na, pati yung car incentive, yung first 1 million mo, masusungkit mo na yan. So first travel ko po dito, Hong Kong, kasama natin si Sir Joey, si Sir Paul, mga board of directors. Parang bata po ulit ako dito kasi yan yung nawala sa akin, yung pagkabata. Kaya yan ang hindi ko naranasan. Pero because of Sante, na-experience po natin yan. At nagbabalik-balik po tayo dyan sa Hong Kong. Okay, kasi nagkaroon tayo ng malaking grupo dyan sa Hong Kong before. No? So at hindi lang po sa Hong Kong, pati po sa Singapore. Ayan. So nag-Korea rin po tayo at Asian Cruise. Ayan. So
Sa Asian Cruise po, ang pinuntahan natin, dalawang country po ang pinuntahan natin. Isang Kilong Taiwan, tsaka po sa Japan. Ayan, so at the same time, nakapunta rin po tayo ng Korea. Hindi po ako fans ng OPA, hindi po ako fans ng Korean novela, pero ang mga kapatid ko po mahilig talaga yan sa Korean novela. Pero na-experience ko po no, na makakain at mapuntahan kung saan po nagte-taping, kung saan nagsushooting na magandang movie yung mga Koreans. Okay, so yan po ang pwede parana sa atin ng ating company. Okay, so ito po, kung nabalitaan po ninyo, yung pong tawag dito, yung Boracay, di ba ipinasara po yan before the pandemic? At ito po ang maganda, isa po kami sa unang nakapunta ulit ng Boracay nung inopen po yung Boracay. At wala kami ginawa kundi ganyan. No? Ayan. Wala kami ginawa kundi maganyan. Welcome to Sante Life. Ano, this is the Puka Beach. This is Island Code. So, puro this is a Sante Life lang po. Yan po ang buhay na naghihintay sa atin. Katuga ka. Kain, tulog, gala. Gusto niyo rin bang ma-experience ang Boracay? Di ba? So, para magkaroon kayo ng idea, kung nakita niyo yung bahay namin dati, na paghiga mo, kitang-kita mo yung stars. Di ba? Hindi mo na kinakailangan lumabas. Ito po yung tinulugan natin sa Boracay. Okay, sa Henan Hotel. Okay, makikita niyo yung pintuan sa gilid, no? So paglabas na po diyan, ito na ibubungad sa iyo. Pwede ka nang tumalbog diyan sa swimming pool. Okay? So ganyan siya kaganda. Kaya unlimited po yung pagkain diyan, puro buffet. At yung activity natin, ang maganda po dito, yung mga board of directors na si Sir Paul na, sabi ko nga, alagang Sir Paul yan eh. No? Talagang si Sir Paul na yung nagpapabok ng pagkain namin, sila nila Ma'am Jamie, wala ka na po talagang aalalahanin dyan. No? So, kinakailangan mo lang talaga dyan mag-enjoy, 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 at mag-enjoy. Okay, nagparasailing din po tayo. Ayan, so tumalon din tayo sa cliff. No? So, yung mga remarkable or yung mga iconic na mga place dyan, ginawa natin, pinuntahan natin yan. So, dati po, pangarap lang natin yan. Gusto ko makabalik natin dyan, pero ngayon po, no, napuntahan ulit natin. At ito na po yung pangalawang pagkakataon na nakasakay po tayo sa isa sa pinakamalaking cruise, no? Kasya po ang 5,000 katao dito. Okay, nasa 100 plus po kami dito mga distributor sa Spectrum of the Sea. So, napakaganda po, no? At ang maganda po dito, ito yung mga kaibigan natin na dati ay dating dicer, no, dating cum laude, no, yung isa po diyan dating negative sa ating ginagawang negosyo pero nung na-develop naman, no, isa na sa mga speaker natin ngayon at nagpapatayo na po ngayon ng paupahan nila ngayon na building doon sa Antipolo. Di ba? So yung dating kwentuhan namin na magkakapi-kapi tayo sa ibang bansa, gusto nyo rin ba magkape sa ibang bansa? Yung tipo magbe-breakfast tayo dito sa Pilipinas, ang lunch natin Singapore, and then ang dinner natin sa Malaysia. Gusto nyo ba yung ganon? Di ba? Yung team natin, pangarap ko talaga yan na marami tayo makasama sa mga next travels natin. Okay? So pangarap ko po yan. Kaya kahit hindi ko ka-team, gusto ko makasama din. Basta mga kaibigan natin sa Sante, gusto ko makasama sila sa mga next travels po natin. Okay? So kaya more than 100 po yung nakatravel before. At ngayon po, isa sa pinaka-blessing po natin ngayon ay 14 po tayo ngayon sa team natin na magta-travel. No? From Team Cebu, kasama syempre si Kuya Boyet, pang 14 si Kuya Boyet, doon sa Team Unstoppable Champions na yan. No? So isa po sa talagang siguro pinakamasayang pakiramdam para sa isang mentor, para sa isang upline, sa isang kagaya ko, na makasama ko yung mga taong nakakasama natin sa pagpupuyat ng Zoom, di ba? So, sa ginagawa natin ganito, no? So, ngayon po ay 14 po kami makakapunta ngayon sa Asian Cruise, sa team natin. At inaasahan ko po, next year, lahat na nandito sa Zoom ngayon at nanonood dyan sa online, no, makakasama rin po namin kayo sa mga susunod na travel. Basta't paniwalaan nyo lang po at sabayan nyo lang po kami na gawin ang business na to. Kasi ang maganda rito, hindi mo to gagawin na nag-iisa. No, hindi ka na magta-trial and error pa. Meron na tayong sistema na proven and effective, gagawain na lang po natin. Ayan, makita nyo, di ba? Lahat masaya. O, ayan po, no? So talaga napakaganda po. Yan po yung sa loob ng cruise. No, 5,000 katao po ang kasya po dyan sa loob ng cruise na yan. Nagpunta tayo Singapore, Malaysia, at ang maganda po dito, hindi lang po ako, no? So sa ngayon po, meron na po tayong 4 na Diamond Executive Director under ng team. Okay, so 4 na po yung ating Diamond Executive Director at mga multi-millionaire na po yan.
Mga yan. So, yung mga nag-car qualifier na po yan, consistent travel qualifier na rin po ang mga ito. At yung dalawa po dyan, nakasama ko po sa Asian Cruise. Okay? So, ang maganda po dito, ang negosyo natin ay future proof or pandemic proof kasi during pandemic, lalo tayong lumakas, doon po ako na-promote bilang Yellow Diamond Executive Director. Imagine, during pandemic. 'Di ba? At ang maganda po dito, hindi mo na kinakailangan bumili ng mga gadgets pa kasi lahat yan libre na lang. Okay? So, on top of your income, on top of your travels, on top of your cars, marami po mga gadget na libre na pwedeng ibigay sa iyo kay Sante. Okay? So, mapapansin nyo, napakadami. May libreng MacBook, may smart television, no? So, at ito po syempre pinakamagandang blessing, meron kang pang down payment ng car at may pang monthly amortization pa. Kaya yung income mo dito, income mo na yon, 'di ba? So wala ka nang gagastusin pa na tawag dito pang monthly mo. So ayan po, lumabas po 'yan. Nasa Vision 2020 ko po 'yan. So bago mag 2020 December 5, 2019 lumabas po yung car natin na 'yan. So bago mag 2020. Kaya pasok po tayo sa 2019 new car owner po ng Sante. So nakakuha po tayo yung pangarap natin na top of the line Ford EcoSports Titanium na EcoBoost. Okay, so yan po. So yung pangarap ko dati na binivisualize ko lang, ayan po, nagkatotoo na. Kasi ang pangarap ko noon, sabi ko basta kotse, kahit anong kulay, basta puti. No, yung lima ang gulong. Yan ang gusto ko, yung may gulong sa likod. Yan, so talagang binivisualize ko. Akala ko nga dati RAV4 yan eh. Kasi yung RAV4 yung lima yung gulong, pero hindi yan eh. Hindi talaga siya RAV4. So ito po yung nasa vision ko nung bata pa po tayo. Okay? So 2016, nagpunta po dito sa Manila, yung team natin sa Cebu, at ito po yung bahay na nirentahan namin. Kasi may mga kasama silang dual citizen at wala pong aircon yung bahay natin. Naghahanap kami ng aircon na pwede lang rent na pwede may aircon. So ito po yung kapitbahay natin na nirentahan natin, no? Sabi ko maganda siya, gusto ko siya. So sabi ko magiging akin ka. Hindi ko alam kung magkano, hindi ko alam kung paano. Not immediately but definitely magiging akin ka. So yan po yung picture niya, pinicturean ko siya, no, 2016, no? Pinicturean ko po siya. Sabi ko magiging akin ka. Sinama ko po yan sa dream board ko. At bago po matapos yung December 2020, dahil kasama po siya sa Vision 2020 natin, ayan po nakalipat na po tayo diyan. Okay? So by God's grace po, ayan, so ang ibang mga winners team, ginawa nating opisina to, dito tayo nagpalaki, dito tayo nagpalago, at marami na pong naging milyonaryo diyan po sa loob ng bahay na yan. So ang gawin lang natin, imagine with all your mind, believe with all your heart, and achieve with all your might. So maging iba ka sa iba. Okay? So wala ka namang kakaiba dito eh, no? Hindi mo kinakailangan maging kakaiba dito, hindi mo kinakailangan maging magaling bago ka magsimula. No, pero kinakailangan mo magsimula para maging magaling ka. Okay, hindi mo kinakailangan maging matalino bago ka magsimula, pero kinakailangan mo magsimula para maging matalino and wise ka dito sa Sante. Kasi pag ginawa mo po ang negosyo natin, three things might happen to you. May tatlong bagay na pwede mangyari sa iyo. Pwede ka maging healthy, wealthy, and wise. Lalong-lalo na po ang gagaling ng mga mentor natin. Nandiyan si Mentor March, nandiyan si Mentor Weng na talagang hindi ka titigilan hanggat hindi mo natututunan, no? Talagang hihimay-himayin sa iyo lahat ng mga dapat mong matutunan para magtagumpay ka sa buhay. So this is business for yourself but not by yourself. Nandito kami para tulungan ka. Okay, sabi ko nga po, no, kuminsan yung mga kamag-anak natin, yung mga kaibigan natin, yung mga taong malalapit sa atin, yun yung madalas na hindi nakakatulong sa atin. Okay, pero yung mga hindi natin kakilala, yun yung madalas nakakatulong sa atin. Sa mga bago na invite ngayon, hindi nyo kami personally kakilala, hindi ko rin po kayo personally kakilala, pero pagdating po sa ating negosyo, sa Sante Partnership Program, isa po kami sa pwedeng makatulong sa inyo. Kasi alam po namin yung pakiramdam ng mga taong gustong mabago ang buhay, pero walang gustong tumulong. Kaya nandito po kami para tulungan ka. Kaya pasalamatan mo po yung tao nag-invite sa inyo dahil ganyan nila kayong kamahal para makasama po sa pag-asenso po nila. Huwag niyo muna po silang hanapan ng malaking resulta kasi kagaya ko rin po dati, nagsisimula pa lang din po sila. Okay? So ayaw lang din po natin dumating yung pagkakataon na naging milyonaryo na sila, naging sobrang successful na lang sa Sante, no? At hindi kayo in-invite. Baka sumama po ang loob nyo. Kaya ngayon pa lang po, habang nagsisimula pa lang po sila, habang nagsisimula pa lang po tayo, ini-invite na po kayo dito. Pinapaalam na po, no, na meron tayong negosyo para hindi na po kayo magalit sa kanila kapag naging successful na po sila.
Okay? So ayan po, no? Sa maraming salamat. Imaginein mo, 2 to 3 years from now. Kasi yung 2 to 3 years from now, hindi natin mapipigilan yan. Di ba? Parang kailan lang inaantay natin yung New Year, pero ngayon, February 14 na, Valentine's na ang hinihintay natin. Di ba? So hindi natin mapipigilan yan. Tapos na yung 1 month ng 2024. Di ba? Malapit na tayo mag-2025, malapit na tayo mag-2026. Ang question is yung arrival. Paano mo gusto marating? No? Anong gusto mong maging meron ka pagdating ng 2025, 2026, 2027? Gusto mo ba yung buhay mo ngayon, yun pa din? Kasi kung wala tayong babaguhin, wala tayong bagong makukuha. Walang bagong mangyayari sa buhay natin. Maaring ito, hindi ka pa sanay, hindi mo pa alam, pero isa lang nga lang ang alam ko po dito, no? Tingnan mo sa ginagawa mo ngayon, yung resulta ng mga taong pinakamatagal sa'yo, at tingnan mo po yung resulta ng mga taong nauna sa'yo dito sa Sante. Okay? Kasi kung sino yung mga nauna sa'yo, yun din po yung pwedeng mangyari sa'yo. Okay? Kung ano po yung mga nakuha namin dito, pwede mo rin po makuha po yan. Kasi proven and effective na po yung ating sistema. Okay? So maraming salamat po. No? Kung sasabihin mo, pag-iisipan mo pa, what make you think hindi po kami nag-isip? Ako, almost 2 years po na nag-isip ako, kaka-analyze. Muntik na ako ma-paralyze, kaka-analyze pa. Kaya wag mo na po akong gayahin pa. Kasi pag-iisipan mo, naisip ko na po yan. Yung tanong mo, baka nasagot na po namin yung mga tanong mo na yan. Okay? So maraming salamat. My name is Archie Andres, Yellow Diamond Executive Director, Team Captain po ng Unstoppable Champions, and I'm on grass. Okay? So maraming salamat po. Back to you, Mentor Weng.